May ideyang nagkakahugi sa isipan ni Dicky. Ideyang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanya sa bawat sandali. Nasa bahay man siya habang nagpapahinga o kaya ay sa gitnang kabalahan sa laboratorio ng pinaglilingkod ng pharmaceutical company. Si Dale, una siyang nabagabag ng ideyang iyon noong kausapin niya ang doktor hinggil sa planong paghihiwalay ni na Brixton at Alora. Are you questioning my confidence, Brad? Pinagdududahan mo ba ang integridad ko? Ang kutob niya noon ay siya pa rin niyang kutob ngayon. May nalalaman si Dale sa ipinakalihim-lihim iyon ng lalaki. Bakit? Naalala niya ang parang panyisi noon ni Dale kay Brixton. Hindi siya magkakaproblema kung noon pa'y sinabi na niya kay Alora ang totoo. Ang kaso nagpatawing-tawing siya, ngayon siya kasi manggagalaiti. At ang pinakamatindi, at ubili si Dale na tumulong upang maresolba ang problema ng mag-asawa. Dicky, problemang pang mag-asawa yun. Hindi tayo pwedeng makialam. At saka si Brixton kamo mismo ang nagsabing hihiwalayan niya si Alora. Ano pang magagawa natin? Mapipilit ba natin ang Brad natin para pakisamahan uli si Alora? Hindi man diniretsa, parang gusto ni Dale na magkahiwalay ng tuluyan ng mag-asawa na siyang ang nangyari kalaunan. Naisip ni Dicky ang panliligaw noon ni Dale kay Alora. Masama pa rin kaya ang loob nito kay Brixton. Malabo. Umabay pa si Dale sa kasal niya na Brixton at Alora. Ang nabuong konklusyon ni Dicky, mahal pa rin ni Dale si Alora sa kabila ng lahat. Dinamdam ng gusto ng doktor ang pagpapatiwakal ng babae kaya ito naglalasing. Kaya disparado, kaya winawasak ang sarili. Ngunit sa huli natagpuan ni Dicky ang sariling hindi pa rin kumbinsido. Mayroon pa siyang dapat malaman. Doon nakasalalay ang kalinawan ng lahat. Mabisang alyado ang anak, mahusay na kaibigan. Sa pamamagitan ng tabsing nito, pansamantalang nakakalimutan ni Dale ang lungkot, ang hinagpis, ang depresyon. Subalit tuwing lilipas ang bisa ng inumin, kapag tumalilis na ang espiritu nito, balik na naman siya sa dati. Kung baga sa piko, balik na naman siya sa unang kwadrado. Hindi alam ni Dale kung hanggang kailan niya yun matatagalan. Kaya niyang tagalan ng lungkot, malalabanan niya ang depresyon. Maaari siyang makapagmatigasan sa hinagpis. Ngunit may isang elementong labis ang kapangyarihan. Elementong hindi maiigupo ng pinakamabagsik mong alak. Hindi mabubura ng kalasingan. Hindi masusuhan ng paglimot. Ang ulos ng konsensya. Ang kurot ng budhi. Sa tuwing na naglalaro sa kanyang isipan ng imahe ni Alora, payapang nakahiga sa matrimonial bed ang babae, laslas ang magkabilang pulso. Maring pinikit ni Dale ang mga mata. Nagbaka sakaling kapag isinara ang mata, ay humiwalay sa kanya ang imahe ni Alora. Walang epekto. Ang imahe ay wala sa kanyang mga mata, kundi nasa kanyang isipan. Nananahan sa bawat himaymay ng utak niya, nakasalalak sa kaliit-liit ang ugat. Para pa niyang nalalamhap ang lansa ng dugong tumagas mula sa mga pulso ni Alora, patungo sa kama, pababa sa baldosa. Para pa niyang nakikita ang labahing ginamit ng babae, ang pagkapula-pulang dugong nakakulapol doon. Kailangan niyang ibulalas ang nasasaloob para matahimik, para tumigil sa pangusip ang kanyang budhi. Yun lang ang paraan, ang tanging paraan. Ngunit kapag ginawa niya yun, tuloy na siyang madudurog, lalo na siyang hindi makababalik sa pinanggalingan. Sa sandaling may makaalam ng kanyang ginawa, alam niyang kamumuhian siya ng lahat. Kumuha siya ng nobel at malakas na inutog ang ulo sa konkretong dingding. Captain Yonsha, pinakawala ni Brixton ang sa palagay niya ay pinakamatamis niyang ngiti. Brixton na lang, Nyla. Ginulat mo ako. Halika, maupo ka. At iminuwestra ni Nyla ang isang seat. Di kalayuan sa kanyang laptop. Copy? Kung maaabala ka pa, huwag na lang, anang lalak. Not at all. Tapos na ako sa ginagawa ko. May dingin ng button si Nyla. Saglit lang ay isang babae ang pumasok. Yes, ma'am. Kumuha ka ng 2 kape, Eileen. Yes, ma'am. At umalis na uli ang babae. Pagala-gala ang paningin ni Brixton sa kabuuan ng opisinang kinaroroonan nila. Maganda, maayos, kumpleto sa mga makabagong kagamitan kaya hindi iisipin ninyo na yun ay tanggapan lamang ng isang provincial day. Kumusta ka na, Kap? Ayan ka na naman. Salon ni Brixton. Brixton, o ano kumusta ka na? Okay lang. Ikaw? Okay lang din. Siya nga pala. Natanggap mo ba ang complimentary copy ng Times na ipinadala ko sa'yo? Hindi. Ano kaya ang nangyari noon? Ipinadala ko yun sa bandera at saka sa provincial headquarters niya. Ngumiti si Brixton. Wala na ako sa bandera, Nyla. Hinugot na ako. Nasa Solcom na ako noon, pang 1 linggo. Oh, hindi maintindihan ni Nyla kung bakit parang bigla siyang nalong. Pero huwag kang mag-alala. Bago na ituloy ni Brixton ang sasabihin,
Pumasok sa silid ang babaeng inutusan ni Naila. May dala itong 2 kape. Hinintay muna niya itong makaalis. Dadalaw-dalawin kita rito. Pagpapatuloy ni Brixton, kung okay sa'yo, wala akong makitang masama. Natawa si Brixton. Ang akala ko sasabihin mo wala kang makitang dahilan para dalawin kita. Kinuha ni Naila ang isang coffee mug. Ibinigay yan sa lalaki. Hindi ko sasabihin iyon. Isa pa marami namang dumadalaw sa akin. Sandaling natigilan si Brixton. Ibig kayang sabihin na maraming lumiligaw sa babae. Ngunit naisip niyang bakit pa siya magtataka. Maganda si Naila. May pinag-aralan. Maraming magagandang katangian. Natural lang na maraming manligaw rito. Lumikwad ang mga sandali sa mababaw na kwentuhan. Balitaan hinggil sa kanilang profesyon. Si Brixton sa pagiging opisyal militar. Si Naila sa pagiging periodista. At naintanong ni Naila kung ano ang kinamatay ng misis ni Brixton. Hindi kumibo ang lalaki. Huwag mo nang sagutin kung ayaw. Susog ni Naila. Naalala niyang iniwasan ni Brixton ang tanong na iyon noong interview niya ito sa bandera. Nag-suicide siya. Mahinang banggit ni Brixton. Ano? Inulit ng lalaki ang sinabi. Bakit niya ginawa iyon? Umiral kay Nailang katangiang natural sa mga periodista, ang pagiging mausisa. Nagsinungaling si Brixton. May sakit kasi siya. Wala nang lunas. Hindi ako sigurado kung iyon ang dahilan, pero palagay ko'y malamang na iyon. Huwag na sana natin siyang pag-usapan, Naila. Mahal mo pa rin siya, ano? Umuntong hininga ang lalaki. Hindi ko siya pakakasalan kung hindi ko siya mahal. Kinutya ni Naila ang sarili. Hindi na nga pala siya dapat magtanong ng gano'n. I'm sorry. Dinala ni Brixton ang usapan sa mga aktibidades niya sa bagong destino. Unang gabi ko lang sa Bundok Peninsula, ani na. Napalaban na kami. Maraming nasugatan sa mga tao ko pero walang namatay. Sa kabilang panig, wala kaming nakuhang bangkay pero palagay ko ilan din ang napatay namin. Ang positibo, nakasamsam kami ng maraming dokumento. Mahalagang dokumento. Anong nararamdaman mo kapag nakakapatay ka? Si Naila ang kauna-unahang nagtanong ng ganun sa kanya. Natigilan muna si Brixton bago sumagot. Nalulungkot ako. Bakit? Una dahil kapwa ako Pilipino ang napapatay ko. Ikalawa, naiisip ko ang pagiging damdamin ng mga kamag-anak ng taong napatay ko. Masakit siyempre yun, pero wala akong magagawa. Pare-pareho kaming sumusunod sa tungkulin. Sakaling mag-asawa ka ulit, pagkatapos na patay ka, edi kawawa naman siya. Kapag nagpakasal siya sa akin, kailangan tanggapin niya kung ano ako. Kasama sa package ang pagiging militar ko. Kung ganun dapat ay handa siyang magyuda ng oras. Mahirap yata yun. Mahirap talaga. Kaya doon ko masusubo kung gaano ako kamahal ng babae. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng misis mo dahil naalala ni Naila ang pakiusap ni Brixton hinggil sa bagay na yun. Sorry. Makalipas ang may kalahating oras pa, nagpaalam na si Brixton. Babalik na lang uli ako kapag nakaluwag-luwag, anang lalaki. May bahay kami sa Maynila. Kung gusto mo doon na lang tayo magkita kapag pareho tayong maluwag. Mas mabuti. Pumilas ng isang dahon si Naila sa kanyang notepad. Isinulat daw ng address niya sa Maynila, pati na ang numero ng telepono. Bago umalis si Brixton, kung wais sumaludo ang dalaga. Till we meet again, Captain. Ibinalik ng lalaki ang pakunwang saludo. Siya nga pala, Naila. Hindi na ako kapitan ngayon. Yun, Major Leontion ako ngayon. Inilahan ni Naila ang kamay. Congratulations, ang bilis ng pag-akit mo. Nasuswertehan lang. Inabot ni Brixton ang kamay ng babae. Minsan nga pala, wika niya, mamasyal naman tayo. Papayagan kaya ng editor mo. Bakit naman hindi? Aning Naila. Unang-una, hindi ko na kailangan magpaalam sa editor ko. Kumunot ang noo ni Brixton. Sinabi na ni Naila ang totoo. Anak ako ng publisher ng Times, Brixton. Sa amin ang dyaryo nito. Oh, natawa si Naila. Bakit parang gulat na gulat ka? Lalo nang natilihan si Brixton. Titig na titig siya sa hugis pusong mukha nito. At sa malalim na bilay sa pisngi. Naalala niya si Alora.